Bakit ang mabubuting tao ang madalas nasasaktan? Bakit ang mga palaging nagbibigay ang laging nauubos? At bakit sa kabila ng kabaitan mo, parang ikaw pa rin ang nauuwi sa huli? Ito ang tanong na hindi masagot ng simpleng maging mabuti ka lang. Dahil kung gusto mong manatili sa kapangyarihan, kailangang matuto kang huwag maging mabuti. Masakit pakinggan, pero ito ang katotohanan. At kung gusto mong manalo sa buhay na ito, kailangan mong pakinggan to hanggang dulo. Sa murang edad pa lang, tinuruan na tayo na maging mabait, maging maunawain, maging mapagbigay, maging tahimik kahit nasasaktan, maging kalmado kahit inaabuso. At sa bawat aral na yon, paulit-ulit itong sinamahan ng mga salitang dahil yan ang tama. Kaya habang lumalaki tayo, bitbit natin ang paniniwalang ang kabutihan ay sapat na upang tayo'y respetuhin, pahalagahan at pagtagumpayin ng mundo. Pero habang lumalalim ang paglalakbay natin sa buhay, unti-unti nating naiintindihan ang hindi sinasabi, ang hindi tinuro sa atin na sa totoong mundo, hindi lahat ng mabuti ay ginagandimpalaan. Minsan, ang kabutihan ay kinikilala, pero madalas ito'y inaabuso. Minsan, ang katahimikan ay hinahangaan, pero kadalasan ito'y binabaliwala. Ito ang katotohanang hindi tinuro sa paaralan, hindi binanggit sa mga libro, hindi ipiniliwanag sa mga kwento noong tayo'y bata pa. Dahil ito'y masakit, hindi kasi ito ang uri ng katotohanan na madaling tanggapin. Pero totoo ito. Sa bawat kabutihang ipinapakita natin, may kapalit itong pag-asa na sana ito'y ibalik. Pero ang mundong ginagalawan natin ay hindi palaging ganyan dahil hindi lahat ng tao ay marunong magbalik. Hindi lahat ng tao ay marunong tumanaw at hindi lahat ng sitwasyon ay natutunaw ng kabutihan. Kaya kung patuloy tayong aasa na ang pagiging mabuti ay laging sapat para makamit ang respeto, ang seguridad at ang tagumpay, lagi tayong mabibigo. Dahil sa likod ng bawat ngiti ng mundo ay may pagsusulit at ang pagsubok na yon ay hindi palaging nasusuklian ng kabutihang puso. Kailangan nating tanggapin, may mga panahon sa buhay na ang kabutihan ay hindi sapat. Hindi dahil mali ito, kundi dahil kailangan itong samahan ng karunungan. Kailangan itong suportahan ng lakas, kailangan itong gabayan ng paninindigan. Ito ang simula ng paggising, hindi upang kalimutan ang kabutihan, kundi para matutunan kung paano ito gamitin ng tama, sa tamang oras, sa tamang paraan at sa mga taong karapat-dapat. May mga kabaitan na hindi galing sa tapang, kundi sa takot. Kabaitan na hindi dahil sa tunay na malasakit, kundi dahil sa pagnanais na hindi magalit ang iba. Kabaitan na ginagamit hindi para tumulong, kundi para makaiwas sa tensyon. Ito ang kabaitang walang direksyon, walang lalim, walang backbone. Ang ganitong uri ng kabaitan ay tila mabango sa una, pero madaling kumupas. Dahil habang inuuna mo ang kapakanan ng lahat, unti-unti mong kinakalimutan ang sarili mo. Habang sinusubukan mong pasayahin ang lahat, napapansin mong ikaw na lang ang hindi masaya. At habang binibigyan mo ng daan ng iba, nauubusan ka na ng lakad para sa sarili mong direksyon. Kabaitan na walang katalinuhan ay parang apoy na nakabukas sa loob ng isang bahay. Liwanag nga ito, pero kung hindi mo alam kontrolin, sinusunog ang tahanan mo. Hindi sapat na mabuti ka kung hindi mo alam kung kailan mo ito dapat gamitin. Dahil ang pagiging mabuti, kung hindi pinapairalan ng pag-iisip, ay pagiging instrumento ng iyong sariling pagbagsak. Minsan, sa sobrang gusto mong maging maayos ang lahat, hinahayaan mong apakan ka. Sa sobrang gusto mong iwasan ang gulo, ikaw mismo ang tahimik na ginugulo. At sa sobrang kabaitan, tinatanggap mo na lang kahit hindi mo na kaya. Ito ang kabaitang unti-unting sumisira, hindi dahil mali ang layunin, kundi dahil wala itong direksyong sinusundan. Hindi ka ginawa para lang magbigay, hindi ka nilikha para lang magpasensya habang ikaw ay nauubos. Ang kabaitan ay isang biyaya, pero kung hindi ito ginagamitan ng isip, nawawala ang halaga nito. Dahil ang tunay na kabutihan ay may hangganan, may prinsipyo at may paninindigan. Hindi ito palaging pagsang-ayon, hindi ito palaging pagtanggap, hindi ito palaging pagngiti. Minsan ang kabutihan ay katahimikan, minsan ito ay pagtanggi, at minsan ito ay pagtindig para sa sarili mo. Ang kabaitan sa tamang panahon at tamang lugar ay lakas, pero sa maling sitwasyon at sa maling mga tao, ito ay nagiging tanikala. At kung hindi ka marunong kumawala, ikaw mismo ang kikitil sa sarili mong potensyal. Hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng kabaitan at hindi lahat ng kabutihan ay kailangang ipakita agad-agad.
Sa mundong ito, kung gusto mong manatiling buo, kailangang marunong kang pumili kung kailan mo ibibigay ang sarili mo at kung kailan mo ito itatago. May mga sandaling ang pananahimik ang tunay na kabutihan. May mga oras na ang hindi pagtugon ay mas makapangyarihan kaysa sa paliwanag. Dahil hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa kabutihang dala mo. Hindi lahat ng sitwasyon ay karapat-dapat paglaanan ng puso mo. Kaya mahalaga ang kakayahang huminto, huminga at tanungin ang sarili, ito ba ang tamang oras para maging bukas? Ito ba ang tamang pagkakataon para magpakumbaba? Ang taong hindi marunong pumili ng panahon ay nauubos, hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobra siyang nagbibigay kahit hindi na siya kaya. At ang ganitong pagbibigay, kapag hindi pinag-isipan, ay nagiging pagsasayang, hindi kabutihan. Kaya kung nais mong manatiling matatag sa gitna ng mga unos, kailangan mong matutong pamahalaan ang sarili mong liwanag. Hindi mo kailangang maging araw sa lahat ng oras. Minsan sapat nang maging bituin, tahimik, kalmado, pero nagniningning pa rin. At kapag natutunan mong kontrolin kung kailan ka sisikat, doon ka nagsisimulang maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kabutihang pinipili mong hindi ipakita. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa panahong pinili mong ipaglaban ang sarili mo kaysa ipaglaban ng iba. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi laging nakikita. Minsan ito'y ang pag-iwas sa gulo. Minsan ito'y ang pagpili ng katahimikan. At minsan ito'y ang pagtigil sa pagbibigay sa mga taong hindi naman marunong tumanggap. Kaya kung gusto mong magpatuloy, hindi sapat ang maging mabait. Kailangan mong maging marunong. Marunong pumili kung kailan. Marunong pumili kung kanino. At higit sa lahat, marunong pumili kung paano mo ipaglalaban ang kabutihang nasa loob mo nang hindi ka nauubos. Minsan ang lakas ay nasa katahimikan. Hindi palaging sigaw, hindi palaging paliwanag. Minsan paninindigan lang ang kailangan. Minsan kailangan mong manahimik, hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kilos mo. Ang leader ay marunong manahimik, marunong umatras, at kung kinakailangan, lumaban sa sarili niyang paraan. Hindi palaging mabait, hindi palaging bukas, kundi palaging alerto, palaging handa, at palaging may direksyon. Hindi mo kailangang mamuno sa isang kaharian para tawaging prinsipe. Dahil sa bawat gising mo, sa bawat desisyong ginagawa mo, at sa bawat hakbang na pinipili mo, ikaw ang namumuno sa sarili mong mundo. Ikaw ang nagtatakda kung saan ka tutungo. Ikaw ang pumipili kung sino ang papasukin sa iyong buhay at sino ang iiwan sa labas ng iyong pader. Ngunit para manatiling prinsipe ng sarili mong kaharian, hindi sapat ang pagiging mabait lang. Kailangan mong matutong magbantay. Kailangan mong matutong pumili. Kailangan mong matutong magsara ng pinto kapag may banta sa iyong katahimikan. Dahil sa mundo mo, ikaw ang may hawak ng trono. Ang trono ay hindi binabantayan ng kabaitan lamang, kundi ng talas ng isipan, tibay ng loob at linaw ng paninindigan. Kapag hindi mo ginamit ang kapangyarihang nasa kamay mo, may ibang aagaw niyan. At kapag hindi mo ipinaglaban ang sarili mong kaharian, unti-unti itong kukunin ng mundo sa paraang hindi mo namamalayan. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas, hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging gising, sa pag-alam kung kailan ka magpapakita ng puso at kung kailan ka tatayo bilang tagapagtanggol ng sarili mong katahimikan, dignidad at direksyon. Kapag natutunan mong pangalagaan ang sarili mong mundo, kahit gaano pa ito kaliit, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan dahil hindi lahat ng prinsipe ay kailangan ng korona. Minsan, sapat na ang malinaw na isip, matibay na dibdib at desisyong tapat sa sarili. Doon nagsisimula ang totoong pamumuno sa sarili mo. Ang tagumpay ay hindi gantimpala ng kabaitan lamang. Ito'y bunga ng disiplina, tapang at katalinuhang pinanday sa bawat sakit at pagsubok. Maging mabuti, oo, pero piliin mo kung kailan. Piliin mo kung kanino. Piliin mong protektahan ang sarili mo. Dahil ang tunay na prinsipe ay hindi laging nakangiti. Minsan tahimik, minsan matatag, pero palaging may layunin. At kung matutunan mong kontrolin ang kabutihan mo, ikaw ang prinsipe ng sarili mong buhay. Ang totoong lakas ay hindi palaging maingay. Hindi ito laging makikita sa dami ng salita, sa taas ng boses o sa tindi ng presensya. Minsan ang tunay na malakas ay yung taong tahimik pero alam ang direksyon. Hindi kailangang ipagsigawan ang layunin dahil sigurado siya sa kanyang ginagawa. Ito ang prinsipe na hindi madaling mabuwag. Hindi siya nadadala ng emosyon. Hindi siya nagpapadala sa galit o lungkot dahil alam niya kapag ang damdamin ang pinairal, kapangyarihan ang nawawala. Tahimik siya pero nagmamasid. Tahimik siya
pero gumagalaw. Ang isa pang lihim ng pananatili sa taas ay hindi lang talino, kundi disiplina. Disiplinang hindi nakikita ng iba, kundi sa loob. Ito ang uri ng disiplina na pumipigil sa iyong sumagot kahit gusto mong sumigaw. Ito ang disiplina na nagtuturo sa iyo na maghintay, magplano at kumilos sa tamang oras. Ang taong may disiplina ay hindi alipin ng damdamin. Hindi siya nabubuhay sa init ng ulo o bugso ng damdamin. Siya ang prinsipe ng sarili niyang loob, kaya siya ang namumuno sa buhay niya. Hindi ang takot, hindi ang galit, at lalong hindi ang opinyon ng iba. Kapag hawak mo ang kapangyarihan, mahalagang may kasabay itong katalinuhan. Dahil ang kapangyarihang walang isip ay nagiging abuso. Pero ang kapangyarihang may gabay ng karunungan, yan ang bumubuo ng tunay na leader. Sa sarili mong buhay, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Sa bawat desisyon, sa bawat kilos, ikaw ang nagpapasya. At kung gusto mong manatili sa kontrol, kailangan mong pag-isipan ang bawat hakbang. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa mga walang saysay. Ilaan mo ito sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang tagumpay ay hindi lang resulta ng sipag at tiyaga. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng paninindigan. Yung paninindigang hindi bumibigay kahit mag-isa ka na lang. Paninindigang hindi natitinag kahit may pagsubok, kahit may tukso, kahit may panghihina. Ang nananatili ay yung marunong manindigan. Hindi palaging mabait, pero palaging matino. Hindi palaging malambot, pero palaging matuwid. At sa huli, ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay na hindi basta-basta nawawala. Dahil nakatayo ito sa pundasyon ng lakas, katalinuhan at disiplina. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang tanong, pipiliin mo bang manatiling mabait kahit nauubos ka na? O matututo kang maging mabuti sa tamang oras, sa tamang paraan at para sa tamang dahilan? Hindi masamang maging mabait, pero mas masama kung hinahayaan mong abusuhin ang kabutihan mo. Maging prinsipe ng sarili mong buhay, maging mabuti, pero wag basta-basta. Piliin mong maging matalino. At kung ang mga aral na to ay tumama sa'yo, huwag mong hayaan na ikaw lang ang makarinig. Ibahagi mo ito dahil baka ang isang kaibigan mo ay nauubos na rin sa katahimikan. Mag-subscribe ka kung gusto mo pa ng ganitong malalalim na usapan. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo nag-i-inspire, nagigising din tayo.